Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, hindi na po natin patatagalin pa. Gusto ko pong pag-usapan natin yung naging pahayag po ni Bato de la Rosa, no? Patungkol po sa sitwasyon ni Rodrigo Roa Duterte at maging sa kanyang nalalapit na kamatayan o kamatayan ni Rodrigo Roa Duterte na isang diablo, na isang traidor sa ating bansa, isang taong mamamatay tao, isang taong walang karapatang mabuhay sa mundo. So, ang pag-uusapan po natin yung naging reaksyon po nitong ni Bato de la Rosa tungkol po dito kay Digongyo na alagad ng diablo. Eto't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na siya magpa-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So yun, napanood naman po natin mga kababayan kung paano po nawo-worry o talagang nalulungkot etong si Bato de la Rosa, no? So sabi niya, para sa kanya, mas maganda daw na dito mamatay kung sakaling mamamatay na itong kanilang demonyong poon, no? Gusto niya dito sa ating bansa dahil last po niya, napakinggan naman natin, napanood natin na sinabi niya, dating Pangulo. Ano ngayon kung dating Pangulo? Siguro, ang ibig sabihin niya, dahil dating Pangulo, nararapat lamang na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Pero para sa akin, hindi pwedeng ilibing to sa libingan ng mga bayani. Ang dapat kay Rodrigo Roa Duterte, susunugin siya, di ba? Abo na lang. Ang dapat sa kanya, yung abo niya, no, ay ilagay sa anidoro, tapos i-flush. Doon nababagay yung abo ni Rodrigo Roa Duterte. Wala siyang karapatan na ilibing sa mga bayani dahil unang-una hindi naman siya bayani. Kriminal siya. Hindi siya naging protector ng mga Pilipino, sa halip naging tagapatay siya ng mga inosenteng mga Pilipino. No? Naging tagapagtanggol siya ng mga Chinong nagkakalat ng droga sa bansang ito. Imbis na patayin niya yung mga Chino na bumibiktima sa mga Pilipino ng droga, ang pinatay niya yung mga Pilipinong biktima ng mga Chino. At pinrotektahan niya yung mga Chinong katulad ni Michael Yang, ni Alan Lim at iba pa. 'Di ba? Ang dapat sa kanya doon sa China, sa anidoro ng China, ilibing. Dahil nung siya ay pangulo pa ng ating bansa, mas pinaglingkuran po niya yung bansang China kaysa sa mga kababayan niya sa bansang ito. Mas naging diehard siya. Mas naging sunod-sunuran siya sa bansang China kesa sundin yung kanyang mandato na ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Kaya para sa akin, hindi dapat ma-worry si Bato de la Rosa dahil tulad ng sinasabi natin palagi dito mga minamahal ko mga kababayan, na kung ano man ang nangyayari ngayon dito kay Digongyo, kulang pa yan. Alalahanin sana ni Bato de la Rosa na 30,000 mahigit ng mga Pilipino ang pinapatay nila. At wag sana niyang isipin na ang buhay ni Rodrigo Roa Duterte ay higit sa buhay ng mga Pilipinong pinatay nila. Higit doon sa mga batang inosenteng pinatay nila. Iisa lang ang pinanggalingan ng buhay ng mga Pilipino o ng mga tao sa mundong ito. Kaya ganun din kung akong tatanungin ninyo, kung sakaling mahuli itong si Bato de la Rosa ng ICC o ng Interpol, ganun din dapat hindi ilibing sa libingan ng mga bayani yung mga taong katulad ni Bato de la Rosa. Kung ako naman dito kay Bato de la Rosa, mas maganda dito kay Bato de la Rosa, yung abo niya, no, ipakain sa pamilya niya, no, ihalo dun sa kape yung abo niya para nang sa ganon, 'di ba?
maging kapaki-pakinabang naman. 'Di ba? O kaya naman dun sa mga vlogger na sumusuporta sa kanya. 'Yun ang dapat. 'Di ba? So, ay nakakatawa nga kasi pinipilit nila, gusto nilang lituhin, gusto nilang sabihin sa mga Pilipino na isang bayani, no? Isang bayani etong si Rodrigo Roa Duterte. Meron nga akong napanood isang vlogger na kung di ako nagkakamali parang si ano yata to si Boss Dada Abnormal, o mas kilala sa Boss Dada TV, na kung titignan po ninyo parang apuputamos yung pagmumuka, tad din ng tato. Kaya nga magkasundo sila nila Baste kasi talagang parang mga dyaryo yung katawan, no? Talagang tad ng tato yung buong katawan, kaya nga hindi na tayo magtataka kung bakit magkakampi sila, kung bakit magkakasama sila, kung bakit iisa yung kanilang layunin, iisa yung kanilang mga utak, dahil puro mga demonyo sila. So pakinggan po natin yung sinasabi po ni Boss Dada TV. Eto po, pakinggan natin, panoorin. Kasi nire-represent nyo lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas dito para ipakita sa ibang mga lahi dito na mahal natin si Pangulong Duterte. At lahat ng mga paratang nila kay Pangulong Duterte, puros kasinungalingan at politika lamang. Kaya maraming salamat, hindi matatapos ang... Yun, di ba? Yun ang gusto nilang ilitaw. Pero ang tanong, maniniwala ba yung mga tao? O ilang porsyento ba ang maniniwala dito kay Boss Dada TV sa sinasabi niya? Na ang lahat ng mga ipinaparatang di umano kay Rodrigo Roa Duterte ay isang paninira lamang, no? O isang paninira lamang dito sa tinatawag nilang poon na si Rodrigo Roa Duterte. Paninira, tagal lang So ibig sabihin hindi totoo. Hindi totoo si Michael Yang ay drug lord. So ibig sabihin mas maniniwala tayo kay Rodrigo Roa Duterte kaysa sa NBI. So ibig sabihin mas maniniwala tayo kay Rodrigo Roa Duterte kaysa sa mga pulis. So ibig sabihin pala maniniwala tayo kay Rodrigo Roa Duterte kaysa sa bansang China, na kung saan mismo ang bansang China nagsabi na wanted itong si Michael Yang sa maraming kasong tungkol sa drugs. 'Di ba? So maraming kabalbalan si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, syempre, itong vlogger na ito, itong mukhang apuputamos na ito, na hindi ko alam, baka walang pambili ng sabon kaya kahit anong gawin niya hindi pumuputi, o baka naman talagang natutulog ito sa ulingan kaya ganun kaitim. Awa naman Diyos, awa po ng Diyos, kahit naman po tayo madalas na sa dagat, hindi naman po tayo umiitim na katulad ng kasing itim ni Boss Dada TV. Hindi ko alam, baka ito'y pinaglihi sa uling, o baka pinaglihi ito sa masamang budhi kaya ganun kaitim yung pagmumukha nito, pati yung buong katawan, di ba? So maraming ebidensya Yes, sasabihin ni Boss Dada TV na paninira lang to, yun naman ang banat ninyo di ba? Sino kayang naninira? Hindi ba't kayo? Kayo yung madalas manira, kaya nga dami-dami yung kaso. May kaso kayo sa DOJ, ang dami-dami yung kaso. Dahil ang mga kaso ninyo, tad-tad, puro mga, di ba, paniniran puri. Puro cyber libel. Tapos sasabihin nyo, paninira lang to. Sino bang malakas manira? Di ba si Rodrigo Roa Duterte? Sino bang madalas manira at walang ibang ginagawa kundi manira sa aming Pangulo? Hindi ba si Sara? Kayo? Yan ang mahirap sa inyo Napakaghusay, napakagaling ninyo. Pero ganun pa man, balik ulit tayo dito po kay Bato de la Rosa patungkol po sa kanyang poon na si Rodrigo Roa Duterte. Para sa akin, nararapat lamang na mamatay si Rodrigo Roa Duterte sa loob ng kulungan. Sunugin pagkatapos at huwag dalhin sa bansang ito. Huwag dalhin dahil walang karapatan yung mga taong katulad ni Rodrigo Roa Duterte na ilibing o hihalo sa libingan ng mga bayani. Dahil ang libingan ng mga bayani ay para lamang sa mga Pilipinong nagbuhis ng buhay para sa bansang ito. Para lamang sa mga lingkod bayan na totoong nagmamahal sa bansang ito. Ang dapat kay Rodrigo Roa Duterte ilibing sa China. No? Ilibing
humingi siya ng pwesto kay Xi Jinping kung saan siya pwedeng ihimlay. No? Baka ilang taon na rin, malibing na rin itong si Xi Jinping. Alam naman natin, di ba? O di magtabi sila doon, at least, di ba? Forever silang magkasama. Yan ang nararapat para sa akin. Ang galing-galing talaga ni Bato magdrama. Diyan kayo magaling. Pila pa victim. Akala naman ninyo si Rodrigo Roa Duterte, pero isa lang masasabi ko ito payo ko lang. Baka sakaling mapunta pa sa langit yung kaluluwa ni Rodrigo Roa Duterte, sana bago siya mamatay. Ito lang ang suggestion ko. Sana kumbinsihin ni Sara, ni Bato, na humingi ng tawad si Rodrigo Roa Duterte sa Diyos na minumura lang niya noon. Sana. Pero kita naman natin, kahit mamamatay na si Rodrigo Roa Duterte, tila matigas ang puso. No? Pero kung sa bagay, dahil isa din sa doktrina ng mga NPA, dahil siya ngayon kumakatawan ngayon, pumalit po kay Joma Sison, hindi naman po kasi talaga sila naniniwalang may Diyos. No, para sa kanila, ang mga nilalang na mga tao sa mundo ay singaw lang. Yan ang doktrina kasi ng mga NPA. Kaya nga, makikita nyo, kahit mamamatay na si Rodrigo Roa Duterte, hindi niya kayang aminin, hindi niya magawang umamin sa mga kasalanan niya. Kasi siguro, ang iniisipin niya na, teka, baka madamay dito yung mga apo ko, yung mga anak ko, dahil sa akin. Baka isumpa ako ng bungangkan ko kahit patay na ako. Siguro yun ang iniisip ni Rodrigo Roa Duterte, kaya siguro tanggap niya na talagang, kung sa bagay nung buhay pa siya, tanggap naman niya, siya pa nga nagsasabi na pupunta talaga siya sa impyerno nanggaling na rin sa kanya yan. So alam na ni Rodrigo Roa Duterte talagang impyerno ang baksak niya. Siguro iniisip niya na, teka, kesa naman bungangkan ko yung mapahamak, pag inamin ko na magnanakaw ako, baka magmula sa kaapu-apuhan ko wala nang bumoto, wala nang magtiwala. Kawawa naman yung aking Monica Iha na si Sara, baka mamaya mahirapan lalo na makalusot sa pagiging pangulo, o baka hindi na makatakbo ng pangulo sa 2028. Baka lalo siyang mahirapan pag inamin ko. So mukhang nakikita ko dito, mukhang handang isakripisyo ni Rodrigo Roa Duterte ang kanyang kaluluwa para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga, alam niyo na, di ba? Ng kanyang mga anak. So, ganun pa man, good luck na lang kay Rodrigo Roa Duterte. At kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, kung pumayat ka man, kung ano ka man, mas maganda nga magbigti ka dyan Yan ang mas maganda, Rodrigo Roa Duterte. Kung naririnig mo ko, kung naano mo ko, mas maganda magpakuryente ka dyan. O kaya naman mag-request ka ng lason, maglasong ka dyan, di ba? So, yun ang mas maganda. Sa totoo lang, kung ako ang ICC, gusto ko nga bago mamatayan si Rodrigo Roa Duterte, dapat pinipit-pit yung itlog niyan lagi, yung mga paa niyan. Kasi marami ding ni-rape yan No, sila ni Kibuloy, magkasama yan. Mayroon naman pong ebidensya at mayroon naman po nagsabi. Di ba? Kaya nga sabi ko, huwag tayo tumingin sa katandaan. No, dapat bigyan din ng leksyon si Rodrigo Roa Duterte para magtanda, para baka mamaya pagdating sa impyerno, pati mga babae doon, ripin pa rin niya Di ba? So, kaya para sa akin, kung tatanungin ninyo, dapat siguro kay Rodrigo Roa Duterte, kahit papaano, bago siya mamatay, isa din sa inaano ko, sana ibalik naman niya kahit kalahati lang ng mga ninakaw niyang pera, para kahit papaano naman nakagawa siya ng kabutihan sa mga Pilipino, kasi trilyon-trilyon pong ninakaw niya Kawawa po tayo, binaon po talaga tayo, samantalang binaon niya yung buong Pilipinas sa trilyon-trilyon na utang, pero mga pamilya lang naman yung nakikinabang, sila lang yung masaya, sila lang yung nakakagawa ng mga gusto nila, kaya nilang bumili ng kahit anong sasakyan, lupa, bahay, kasi iniwanan sila ni Rodrigo Roa Duterte ng limpak-limpak na pera na kung saan pera ng taong bayan. Kaya nga sana kumbinsihin ni Sara Duterte, pero sa bagay hindi ko kumbinsihin ni Sara yan dahil isa ring magnanakaw tong kupal na to. Mas matindi pa nga sa tatay niya to kung magnakaw Kaya huwag na tayong umasa. Oo, huwag na tayong umasa na mababalik pa yung trilyon-trilyon. Ang abangan na lang ho natin kung kailan mamamatay itong si Rodrigo Roa Duterte. Nang sa ganon, habang buhay niya ng mapagdusahan yung kanyang mga kasalanan.
no, sa taong bayan doon sa impyerno, at magkikita na rin sila. Tignan natin kung anong kayabangan ng ihaharap niya doon kay Satanas, kasi mukhang sobrang yabang niya eh, pati si Satanas nga eh, niyayabangan ni Rodrigo Roa Duterte. Tignan natin kung talagang magagawa niya doon yung kanyang mga kayabangan, kung hindi ba siya maghihirap doon, di ba? So ganun pa man, ang payo ko lang din kay Bato de la Rosa, huwag ka na maraming sinasabi, kalbo. Kung ako sa'yo, mag-prepare ka na rin, dahil mukhang mga ilang araw na lang din, mga ilang linggo na lang din, huhulihin ka na lang din eh. Kaya kung ako sa'yo, ang atupagin mo yung sarili mo, huwag yung problema ng amo mo. Dahil alam mo naman sa sarili mo na malapit ka na rin na ipasok dyan sa ICC. Ha? So yun lang ang paalala ko dito kay Bato de la Rosa. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.